Sa Agosto 2024, ang mga mag-aaral ng Taurus ay gagawa ng tuloy-tuloy na pag-unlad. Kahit na maaaring magkaroon ng mga kaguluhan sa lipunan, ang mga pagsisikap sa karera ay tumitindi, ngunit iwasan ang labis na trabaho upang maiwasan ang mga issue sa kalusugan. Sa pananalapi naman, ang mga pakinabang ay malamang na may kontroladong mga gastos, habang ang mga relasyon sa pag-ibig ay maaaring maharap sa hindi pagkakaunawaan sa simula, ngunit bumuti sa paglaon. Sa kasama sa mga alalahanin sa kalusugan, ang mga maliliit na issue tulad ng mga problema sa lalamunan at mata. Para naman sa mga edukasyon, sa buwang ito, uunlad ka sa iyong pag-aaral. Unti-unti kang magsisimulang makakita ng mga epekto, ngunit kailangan mong panatilihin ito upang makarating ka doon. Sa paglipas ng buwan, papanatilihin mo ang iyong magandang pattern sa trabaho habang lumilipat ka mula sa isang antas patungo sa susunod. Kailangan mong gawin ng maayos upang matuto ng higit pa sa pagitan ng kalagitnaan ng buwang ito at sa wakas. Magkakaroon ka ng ilang mga problema sa iyong mga kaibigan o sa iyong mga social network na makukuha sa paraan ng iyong pag-aaral. Sa kasong ito, dapat kang lumayo sa mga gitong uri ng mga kaganapan at tumutok sa iyong pag-aaral. Para naman sa iyong karera, negosyo at trabaho, sa buwang ito, si Saturn ay nasa isang estado ng retrograde sa kanyang pag-sign na gagawing isang tao na masipag. Magsusumikap ka sa araw at gabi nang hindi nagmamalasakit sa iyong pahinga. Maaari lamang ito mapahina ang iyong kalusugan at maaari kang maging biktima ng pagkapagod at isang workaholic. Ang mga tao sa paligid mo ay maaaring magulat na makita ang iyong pagsisikap. Kailangan mo maiwasan ang labis na kumpiyansa. Kung hindi man, maaaring mainsulto ka. Matapos ang Agosto 2022, mag-isip ng maraming beses bago sabihin ang anumang bagay sa iyong kasamahan dahil maaari sinasamantalahin ito. Sa panahong ito, maaaring may mga palatandaan na pagbabago sa trabaho. Kung gumawa ka ng anumang negosyo, kung gayon, ang buwang ito ay malamang na maging maayos. Kasabay nito, magkakaroon ng mga pagkakataon na mahusay na paglaki sa negosyo. Ang retrograde Saturn na nakaupo sa ika-10 bahay ay magkakaroon ng kanyang paningin sa ika-7 bahay dahil sa kung saan maaaring kailanganin mong harapin ang ilang mga hamon sa pagitan. Sa unang kalahati ng buwan, nais mong kumuha ng kaunting panganib. Maaari ka ring makakuha ng isang malaking order mula sa sektor ng gobyerno na magdadala din ng iyong pangalan sa iyong trabaho. Para naman sa iyong pinansyal, kung titingnan namin ang iyong pang-ekonomiyang kondisyon, pagkatapos ay mayroong isang malakas na posibilidad ng kondisyon sa pananalapi na kanais-nais sa buwang ito. Ang araw sa ika-3 bahay ay lilikha ng posibilidad ng kita mula sa sektor ng gobyerno, habang ang raho sa ika-11 bahay ay magbibigay din ng mahusay na kita. Makakakuha ka ng isang sapat na halaga ng pera. Sa aspeto ng retrograde Saturn sa ika-12 na bahay, ang iyong mga gastos ay kontrolado. Magagamit mo ang iyong kita sa tamang paraan at makikinabang ka rito. Magkakaroon ng mga pagkakataon na makakuha ng pera mula sa panlabas na negosyo at mga panlabas na kontaktin. Mananatiling kontrolado ang iyong mga gastos na iyong buwan. Iwasan ang paggawa ng maling pamumuhunan sa payo ng isang tao. Makikinabang ka sa pamamagitan ng pagsulong lamang pagkatapos ng kumpletong pagsisiyasat. Tungkol naman sa pag-ibig, relasyon at pag-aasawa, kung ikaw ay nasa isang relasyon sa pag-ibig, kung gayon, ang
Ang simula ng buwan ay maaaring medyo mahina dahil ang pagkakaroon ni Keto sa ika-5 bahay ay magdudulot ng mga problema para sa inyong dalawa sa pag-unawa sa isa't isa. Huwag hayaan ang anumang uri ng hindi pagkakaunawaan na pumasok sa pagitan ng inyong relasyon. Maaari ka ring mag-propose sa iyong minamahal para sa kasal at usapin na may kaugnayan sa kasal ay maaari ding kumpirmahin. Ngunit huwag magparaya sa pakikialam ng sino man sa iyong relasyon. Mula Agosto 25, papasok si Venus sa iyong ika-5 bahay. Ito ay magdaragdag ng pagmamahal at pagmamahal sa relasyon. Magkakaroon ng pagtaas sa mga romantikong sandali at magkakaroon ka ng magandang oras kasama ang iyong minamahal. Ang retrograde Mercury na pumasok sa ika-3 bahay ay maaaring magdulot ng pag-aaway sa mga kaibigan na maaari ring makaapekto sa iyong relasyon sa pag-ibig. Kaya't medyo maingat kung ikaw ay may asawa, kung gayon ang epekto ng Jupiter at Mars na magkasama ay mananatili sa iyong ika-7 bahay para sa buong buwan at si Shani ay magtataguyod din ng isang buong paningin sa iyong ika-7 bahay. Para sa buong buwan at si Shani ay magtataguyod din ng isang buong paningin sa iyong ika-7 bahay. Dahil dito, magkakaroon ng kaguluhan sa buhay ng kasal, ngunit magpapatuloy ang inyong relasyon. Para naman sa iyong kalusugan. Ngayong buwan, kapag ang iyong zodiac lord na si Venus ay nasa ika-4 na bahay at ang paningin ni Saturn ay nasa kanya, maaaring kailanganin mong harapin ang mga maliliit na problema sa kalusugan. Ang araw ay maaari ding magdulot ng ilang mga pisikal na problema sa pamamagitan ng pagiging nakatayo sa Venus mula sa Agosto 16. Dahil sa ganoong sitwasyon, ang iyong zodiac lord na si Venus ay maaaring magdusa mula sa impluwensya ng Saturn at araw at epekto ng Mars. Pagkatapos noong Agosto 25, kapag lumipat si Venus sa Virgo, ang mga problemang ito ay bababa sa ilang lawa. Sa buwang ito, maaari kang dumanas ng mga problema sa lalamunan, namumuhay ng mga mata, sakit sa mata, at mga problemang nauugnay sa pagtulog. Ang sobrang galit ay maaaring magdulot ng mga problema sa presyon ng dugo at mga problema sa tiyan. Ang maswerteng kulay ay berde, ang maswerteng numero ay 5.